So, ganun katindi yung baha. But then again, araw-araw baha ito. And you think of the everyday people, mga estudyante, mga mamamayan, mga negosyante, lahat ng uri ng tao ay apektado ng baha dito sa Hagonoy. Unang-una na ang mga negosyo. Maraming mga negosyo dito ang nagsarado na. If you're going to like walk around here, all over this place, marami ng mga establishment that were already closed. Okay? And most of our students, the classes are usually held like online. And we don't know that with the small kids, they're not really effective. I am a teacher, so I know. So hindi siya masyadong effective. Kapag may malakas na ulan, kapag masyadong mataas ang tubig, walang klase ang mga bata. So hindi natututo ang mga bata namin. So ano mangyayari sa next generation ng Hagonoy? Wala kami ibang naramdaman kundi galit. Galit sa mga walang puso na kumamkam ng pera na dapat sana ay ginamit upang nahadlangan yung ganitong klase ng mga kalamidad. So, I cannot express yung galit talaga eh. Iba na talaga yung galit na nararamdaman ng mga taga-Hagonoy. Kasi hindi makatao yung pangungurakot na ginawa. Hindi makatarungan at kahit kailan na hindi magiging makatarungan hanggang kami ay nakalubog sa baha. Yung pinakamasakit na epekto sa mga taga-Hagonoy, yung nawalan ka ng bahay, inagawan ka ng normal na paraan ng pamumuhay. Wala na kaming normal. Ito na yung normal. Pero, hindi namin sinasabi na sanay na kami. And we're not gonna say na sanay na kami. Ang sinasabi namin, sawa na kami at ayaw na namin. Gigil na ang taong bayan sa sobrang, alam mo, ang corruption sa Pilipinas ay hindi na cancer. Hindi lang cancer. Ito nagmimistulan ng isang epidemya na kumalat na sa lahat ng sulok ng bansa. Lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno may nakawan.